Okay, hello mga ka-farmer. Magandang araw. Welcome back sa ating channel. Pipino update nga pala tayo mga ka-farmer. Pasensya na, ngayon lang tayo nakabalik. Ah, Ngayon mga ka-farmer, ano pala to? Pang 26 harvest na tong pipino natin ngayon. Okay naman, yung presyo medyo bumalik na ng konti. Kasi bumagsak sa hanggang 8 pesos na lang yung kilo. Pero ngayon, medyo bumalik na. Sana gaya nung dati na umabot ng 50. So far okay pa naman yung bunga sa pang 26 na harvest. Mga ganito. Tapos ano pala mga kaparmer, yung dahon niya medyo lumabas yung mga yung iba na damage kasi nag-spray na tayo ng glyphosate dito sa damo para pagkatudas nitong pipino malinis na. Tapos tatanggalin natin itong pipino, tataniman natin ng talong. Nag-order na tayo ng seedling. Medyo magtatagal-tagal pa kasi itong pipino na to dahil pag tumaas yung presyo hahaba ang buhay. Hahaba ang buhay ng pipino. So far okay pa yung quality ng bunga niya. Ito talaga pinaka the best na quality sa mga ganito na may edad na yung pipino, kasi hindi gaanong lalaki tapos siksik gaya niyan, mabibigat, tapos green na green. Kaya pag ganito na yung edad, yung iba hindi naaabot sa ganito. Ganyan, hindi naaabot sa ganitong edad mga kaparmer. Yan. Depende kasi yun sa pag-manage, lalo na sa fungus talaga tatalo sa'yo. Tapos sa abono, yung ganito okay na okay pa to. Yan. Pag bata pa kasi yung puno, yung bunga, kunting ano mo lang, maalingat ka sa oras, hahaba, lalaki ng husto, aabot ng kalahating kilo isang piraso. Kaya pero pag ganito, kahit maano mo, makaligtaan mo, hindi mo makuha pag harvest ngayon, bukas mo na makuha, hindi gaanong lalaki pero siksik na siksik, intact, mabibigat. Gaya niyan, kahit hindi mo yan ma-harvest ngayon, kinabukasan hindi pa rin sobrang laki, tamang-tama pa lang. Ganito, magaganda rin o maliliit pero lusog na lusog. Yan, ganito. Ito, yan. Ganyan kalaki, magaganda talaga. Saka nagugustuhan ko sa ganito, yung may edad na, mabibigat talaga yung bunga. Timbang, panalong panalo ka sa timbang. Yan ganito oh. 4 1 kilo. Sakto lang, 4 5. Pero pag dalawa 1 kilo or dalawa higit 1 kilo, ayan. Ano yan, pangit na. Nag-bless tayo sa abono nito nung bumagsak talaga yung presyo. Ayun nga, ilang araw na to walang abono, mag-1 linggo na. Kasi mula nung nag-harvest tayo, nakapag-abono lang ako ng 1 beses. Tapos nasigundahan, pangalawang linggo na. Tapos may foliar din naman. Foliar ginamit ko kasi para susulpot na naman yung ibang sprout niya, makapagbibigay ng bunga. Yung bunga na maibibigay nito, yung parang magsanga-sanga na sa mga ganitong edad, yan ang pagbibigay nila ng bunga, magsanga-sanga. Tapos inano ko ng Smart Boom Flower para makapagbibigay pa kahit yung mga maliliit na mga sprout. Gaya nito mga kaparmer, o tingnan nyo, yan, nagkumpulan ang bunga. Yan na yung mangyayari pag may edad na yung pipino, yung malapit na patapos na. Kaya banatan mo sa foliar para ipalusot mo yan. Itong dito sa kabila, itong bumagsak, naalala nyo mga kaparmer, yung bumagsak,
ito yon, parang wala lang nangyari. Yan, naiayos na natin kasi kinabukasan binangon ko na yun agad eh. Yun, parang wala lang, parang walang nangyari. Yan. Sunod na linggo tudas na to, tapos yung pangalan nito yung damo, kunti na lang i-ano na lang natin ng kunti yung damo, tapos bubungkalin. Pwede na nga hindi na bubungkalin, pero sa akin mas gusto ko bungkalin yung parang ano lang, i-mix lang yung lupa kasi malambot na to masyado, i-pulverize na to para ipasingaw lang, para magtanim ng taniman na naman ng talong na calyx to. Ito, magagandang bunga. Yan. Gaya nito mga kaparmero, tingnan nyo yung talbos. May bunga na lumalabas. Paglabas niya ang talbos, may bunga na agad. Ito na naman. Yan yung inaano ko sa pulyar, sa lubong, sa lupa, nag-aabono din. Malimang araw na yata, tapos ulitin baka pag ano tayo bukas, baka bukas. Okay, yun lang muna update mga kaparmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, ginhawang buhay, ganito lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat.